Pakisabi po, first fruit. Praise God. So ito po ay ginagawa natin. Matagal na. Okay? 15 years na po. Going 15 years na ang church natin. At ito'y lagi ho natin ginagawa every January. Amen? Praise God. Alam niyo po, kami po ay pag dumating na itong pagpapalit ng taon, yan na yung focus ng isip namin. Kami ni Pastora Marie. Yan na po yung aming, kumbaga nakaset na kami para dyan. At ang prayer namin, ang first fruit namin, yung first blessings namin, yung first harvest namin, ang prayer namin, gusto namin, Lord, malaki. Amen? Bakit gusto namin malaki? Kasi yun ay dadalhin namin sa Panginoon. Alam niyo po, yung first fruit ay napaka-importante sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Alam niyo ba na ang first fruit po natin ang magsisecure ng harvest natin sa buong taon? Pakisabi, yun ang magsisecure ng harvest sa buong taon. Sabi ni Rebito, doon sa kanyang post, attack your need with your seed. Kung may pangangailangan ka, atakihin mo yan sa pamamagitan ng iyong binhi. Alam niyo, ang isang farmer, kapag yan ay nag-harvest, yung unang ani niyan, hindi po niyan kinakain. Hindi niyan sinasain. Halimbawa, palay. Hindi niya po yan, yung unang ani niya, hindi yan nakalaan. Para yan po ay kanyang isain. Yan po ay kanyang ipagbili. Hindi. Kasi yung unang ani na yan po yung pinakamahalaga. Kaya ang unang ani na yan, nakatalaga po yan para sa pangtanim. At yung unang ani na yan, dyan po nakasalalay ang magiging harvest sa buong taon. Kaya po yan ay nakabukod. Yun po kasing lola ko, mga farmer po sila sa Batangas. Kaya naalala ko po nung ako po ay bata, ang aming pinaglalaruan ay yung mga hinarvest na palay. Patong-patong yan kasi ang bahay nung sinauna may hagdan, mataas. So yung buong ilalim nun, puro palay yun. Doon kami naglalaro. So doon mo makikita na pag sumasama kami doon, meron talaga silang nakaseparate na mga sako. At yung sako na yun, magtataka, hindi naman nila yun pinapatanggalan ng ipa. Talagang nakaano lang. Ngayon, marirealize mo, tapos nung ako'y nagbabasa, yun pala ay talagang alam nila. Hindi pwedeng yung pagtanim mo ay kung saan mo lang kukunin. Talagang intentional. Pinili. At yun madalas ay kinukuha sa una. Everybody say una. Kaya kapatid, lahat ng una mababasa natin sa Bible, gusto ng Diyos Kanya. Sa Biblia, ang unang ani ng Diyos Ama ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Siya ang unang ani sa lahat ng mga mananampalataya. So yung mga kapatid natin na umuwi na sa Lord, they're still sleeping, waiting for the return of the Lord. Pero may unang bunga na nabuhay na mag-ulit. At yun ang Panginoong Jesus. Sa Bible, sa Old Testament, mababasa natin na kapag panganay, hinihingi ng Diyos. Tingnan mo kung may panganay na katabi ka. Especially lalaki. Gusto ni Lord kanya yan. Amen ba? Kung hihingin ba ni Lord sa'yo ang iyong panganay, ibibigay mo? Ha? Bibigay kay Lord, amen ba? Alam niyo ba si Prophet Samuel? Siya po ay hiningi ng Panginoon. Of course, hindi naman talaga nag-start kay Lord. Nag-start kay Hannah na kanyang ina. Kasi nga, hindi magkaanak. Pero sabi niya, Lord, hayaan mo ako ay magbuntis at magkaanak at siya iaalay ko sa iyo. Unang-una yon si Prophet Samuel at yun ay kanyang inialay sa ating Panginoon. Kasi yun nga ay panganay. Basahin po natin na itong ating text verse para sa ating first fruit. Ano ba nakalagay dyan? Honor
the Lord with your substance. Everybody say substance. Sa ibang translation, pag binasa mo yan, yung substance na yan ay wealth. Okay? Yan ay harvest. Okay? Honor the Lord with your substance, with your wealth, and with the first fruit. Okay? Honor the Lord with your substance and with the first fruit of all. Everybody say all. Lahat daw ng unang ani. Para mas maintindihan natin. Kung ang iyong income ay dalawa. Halimbawa, may apartment ka. Kagaya kay mama, halimbawa may apartment siya. Tapos, meron pa siyang, yung kay tatay, pension. So, yun lang ang income niya, wala na ba? Yung dalawa na yon, parehas yung may income. Okay? Kasi ang sabi dito, all. Diba? Basahin natin. Sabi diyan, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all. Lahat ng ani ng iyong pinagkakakitaan. Okay? So yung dalawa na yon, yun po ay meron pong kukuhanan po yun. Kukunin po yung first fruit ng dalawa. Kukunin po yung ani ng dalawa na yon. Ang first fruit ay iba sa tithes. Ano ang tithes? Ang tithes ay 10% ng income. Ang first fruit po ay 100%. Kaya po dito ay kailangan ng pananampalataya. Pero again, taas ang kamay ng gusto niyang i-honor si Lord. Taas ang kamay, gusto mong parangalan ang Diyos. Pag may tao ka na sobrang laki ng utang na loob mo, pag may tao ka na sobrang tindi ng ginawa niya, di ba? Minsan gusto mo siyang parangalan, gusto mo siyang i-honor sa lahat ng magagawa mo. Binibigay mo yung lahat, gagawin mo yung lahat para sa Kanya. Pero ang usapan dito si Lord. At dito iniintay ni Lord, sino ang mananampalataya? Kaya ito po ay usapin ng pananampalataya. Okay? Honor the Lord with your substance. Ano ba ibig sabihin itong honor? Okay. Ibig sabihin nito ay high respect. When we say honor, it means high respect. To give the Lord the supreme value. Pinakamataas na pagpapahalaga. High supreme of respect and reverence. At kapag ginagawa natin yon, nire-reflect lang nito yung character. Okay? Character natin sa pamamagitan ng ating ginagawa. Kasi ito po ay may kinalaman sa pagsamba at pagsunod. Sabi natin, pagsamba at pagsunod. Okay? Ito yung iniintay ni Lord sa atin. To worship Him and to obey Him. Kaya ito po ay napakatindi. At tuloy natin, honor the Lord with your substance and with the first fruits of all your increase. Ano yung promise? Your barns will be filled with plenty. Ang sisidlan mo ay mapupuno at aapaw. Ano ba itong barns sa panahon natin ngayon? Sabihin natin, ano ba yung barns na yon? So parang hindi na kayo mag-isip, tulungan ko kayo, okay? Yung barns po na yan, tumutukoy po yan sa tinatawag nating divine blessings. Everybody say divine blessings. Abundant provision. Sinong gusto ito ng yung provision ng Panginoon ay kanyang maranasan abundantly? Amen ba? It is it's also it means a material prosperity. Linawin pa natin, ano ba itong barns na mapupuno at aapaw? Itong barns na ito ay wallet mo. Taas ang kamay ng may wallet. Itong barns na ito ay pocket mo. Tingnan mo yung pocket, kapain mo, puno ba? Amen. Amen. Ito po ay savings accounts. Tumutukoy sa savings accounts. Sino rito yung nakapag-open na ng bank account ngayong year? At hanggang ngayon ay kung ano pa rin yung maintaining balance, yun pa rin ang laman. Sino dito yung gusto niya hindi na maintaining balance lang? Sino yung gusto niya dito umaapaw yung laman?
Amen? Coming from north, east, south, west. Dahil ang Diyos ang siyang nag-uutos, ang Diyos ang nagko-command, ang Diyos ang nagde-decide kung saan pupunta ang pagpapalang kanyang inutusan. Amen po ba? At yung first fruit natin, yan ang magsisecure. Alam nyo, hindi natin kita ang magaganap bukas. 365 days ang isang taon. Amen po ba? Yang 365 days na yan ay hindi natin nakikita. Pero ang Diyos, nakikita niya. Tayo ay humaharap lang sa kung ano ang nasa harap natin sa kasalukuyan. Kagaya ngayon, January 4? 4. Ito lang muna ang kaya nating harapin. Kasi hindi natin kayang harapin ang bukas. Wala tayong idea. Pero ang Diyos nandun na. Amen? Kaya isang katalinuhan na ang iyo pong pagtitiwala, hindi mo ilalagak sa sarili mo. Di ba sabi ng Proverbs 3? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, lahat ng gagawin mo, lahat ng paplanuhin mo, you need or you have to acknowledge Him. And He will direct your path. Siya yung magtuturo kung saan ka dadaan. So, ang matalinong hakbang ay hindi ka aasa sa galing mo. Kaya ko yan kasi matalino ako eh. Kaya ko yan kasi madiskarte ako. Kaya ko yan kasi maparaan ako. Kaya ko yan kasi, alam mo yun, creative ako, may skill ako, ganito. Hindi. Ang isang katalinuhan ay ang paglalagak ng tiwala hindi sa iyo, kundi sa Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ay nandun na sa bukas mo, alam na niya. So, decide now to put your trust 100% to God na nasa future na. Amen ba? Naghihintay na doon. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay papatnubayan ng Panginoon para hindi ka magkamali ng desisyon. Isang maling desisyon lang, mga kapatid. Tandaan nyo to. Isang maling desisyon, pwede kang mawalan ng 10,000. Kagaya nung minsang may nag-message, ikaw naman set kagad. Scammer pala. Pwede kang mawalan ng 50,000. Pwede kang mawalan ng 100,000 or more. Kapag walang gabay. Amen ba? Lalo na tayo, we are not perfect. Lahat tayo ay may mga pagkakamali, pagkukulang. Pero ibang bagay na mayroong nagbabantay ng blessings mo sa buong taon. Amen ba? Kung may kakayanan ka rin lang, di ba? May mali-maleta kang pera. Sa'yo dinideliver yung mali-maleta. Di ba? Ano gagawin mo doon? Basta mo lang iiwanan sa salas? Basta mo lang iiwanan sa garahe? No. Gagawa ka ng paraan at gagastos ka hanggat maaari para ma-secure yung pera. Amen ba? Eh paano kung wala kang pambayad para ma-secure ang family mo? Ma-secure ang health mo? Ma-secure ang buhay mo? Ma-secure ang pang-araw-araw na ginagawa mong paglabas ng bahay? Kaya ang kailangan mo ay ang Panginoon. Ang kailangan mo ay ang Diyos na kaya kang protektahan, kaya kang ingatan, at kaya kang pagpalain. Amen po ba? Tapikin mo yung katabi mo para gumalaw yung faith niya. Boom! Baka natutulog yung faith. Amen? Everybody say faith. Kailangan po natin ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kasi nandito na yung promise eh. Your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Tuwan-tuwa yung mahilig mag-inom. Amen? Sabihin sa tabi mo, wala dito niyan. Amen? Anong kailangan gawin? Focus on honoring the Lord.
Ito yung focus mo dapat. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Seek His interest first, and all these things shall be added unto you. Sabihin mo na lahat ng pangailangan mo na kay Lord yun. Sabi ko nga, ang focus mo lang is to obey Him. At yung obedience mo ang magpaparangal sa Kanya. Ang pagsunod natin, narinig mo yung word, nag-decide kang sumunod sa word, at yung pagsunod mo, yun ang proof ng faith mo. Kasi kung hindi ka susunod, mahina or wala kang pananampalataya. So pag sumunod ka, yun ang proof ng faith mo. At kita ni Lord sa pamamagitan ng actions mo ang iyong pananampalataya. At dahil sa iyong pananampalataya, na-please ang Diyos. Di ba sabi ng Bible? For without faith, it is impossible to please the Lord. Pag walang pananampalataya, hindi siya nalulugod. Eto matindi. Kapag gusto mong parangalan ang Panginoon, ang tanging paraan lamang para ito'y magawa mo ay sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. Kaya nga ang mga anak ng Diyos, pag nakikinig ng Word of God, di ba? Hanggat maaari, di ba, nagno-notes pa tayo? Kasi ayaw nating palampasin ang magagandang mensaheng naririnig natin sa Panginoon. At dito po, sa pagdadala ng ating first fruit, dito po ay pantay-pantay tayo. Kasi ang pinag-uusapan po dito is a heart that wants or willing to obey the Lord. Kaya hindi po dito palakihan. Dito po ay palakihan ng puso sa Panginoon. Amen? Pwedeng maliit lang yung sayo, pero matindi ang dating sa Diyos. Pwedeng ang laki ng binigay mo, pero walang dating sa Panginoon. Kasi nakikita ng Panginoon yung puso ng nagkakaloob. Kaya giving is not a pocket or a wallet issue. Giving is a heart issue. Hindi pwedeng sabihin, ay, Lord, bigyan mo muna ako bago ako magbigay. No. Kahit wala ka, pwede kang magbigay. Kasi laging may ibinigay ang Diyos sa iyo na magagamit mo para makapag-share. Amen po ba? Kaya pag hinintay mong marami ka, kahit marami na yan, hindi ka magbibigay. Kasi yan ay issue ng puso. Tingnan ninyo, may mga taong hindi naman sobrang yaman. Bakit madalas silang nakakapagbigay? Nakakapag-share sa mga tao? Puso kasi yun. Bakit ang dami-daming mayayaman? May lumapit at nangailangan, hindi siya nagbibigay. Kasi issue yun ng puso. Amen ba? Parang ayaw nyo ha. Sabi kayo mga katabi mo, sabi mo parang malapit ka nang maging topic, humanda ka. Amen ba? Kaya humanda ka, malapit ka nang maging topic. Amen? So yun yung Barnes. Honor the Lord with your substance. Ito po ay tumutukoy sa stewardship. Lahat ng meron tayo, hindi yan natin. Lahat ng meron tayo ay ipinagkatiwala lang ng Diyos. Sarili mong buhay, hindi sa'yo. Hininga, hindi sa'yo. Lakas, hindi sa'yo. Yung katalinuhan mo, hindi yan sa'yo. Lahat yan ay ipinagkatiwala. At titingnan ng Diyos kung papaano mo yan i-manage. Pag yan ay ginamit mo lang for your, di ba? Para sa iyong sarili lang, sa pleasure mo, di ba? Hindi mo ma-maximize yung totoong pagpapala na yan. At yan yung tinatawag na pagpapalang may kasamang kalungkutan. Pero ang pagpapala na nagmula sa Panginoon, walang kasamang kalungkutan. Sinong gusto nun? Amen? At eto na.
Sa pagbibigay po o pagdadala natin ng ating first fruit, ano yung mga bagay na dapat nating i-consider? Shortcutting ko siya, okay? Dalawa ang dapat mong tingnan. So, ito na yung first fruit. Nag-decide ka na. Lord, mula ngayon, hahakbang ako dito. Mananampalataya ako sa iyo dito. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang buong taon ng harvest ko. So, naka-ready na yung first fruit mo. Pag dumating yung blessings mo, dalawa ang titingnan mo. Dapat first, dapat best. Everybody say first and best. Okay. Halimbawa, ang negosyo mo ay, example, kahit anong pinagkakitaan. Coffee shop ni May, halimbawa. Coffee shop. Sounds and, ano nga yun? Ha? Sounds and coffee. Sounds and Coffee. Yung, ganda na pangalan. Sounds and Coffee. Unang bukas, January 1. Yan na. Excited si May. Nagpe-pray na si May, Lord, padalhan mo ako, Lord, ng mga customers, Panginoon. At ito'y nakalaan para sa first fruit ko. Yan. So, namili na yung customer. Halimbawa, may 3 item, pero alam ko, lampas 10 yung kina May. Pili sila. Magkano yung pinakamura? Na? 39. 39. Yun ay, ano ba? Tawag? Fruit soda. 39. Ano yung pinakamahal? 130. Yung unang bumili, pabili nga po ng fruit soda. Yung pinakamura binili. Diba? Tapos ngayon, umalis na. Nag-isip si May, uy, meron na akong first fruit. Diba? Yun ay first. Pero syempre, si May magde-decide, is it best para dalhin ko sa aking Panginoon? Remember the wise men? Nung unang makita ang Panginoong Hesus sa kanilang paghahanap, ano ang kanilang dala-dala? Ginto, mira at kamangyan. Mahahalagang bagay. Amen po ba? So, yung first, pasok. Pero yung best, ang magde-decide si May, ayon sa kanyang faith. Kung kay May, best yun, praise God. Walang magdidikta sa'yo. Yung conviction mo ang magde-decide. Okay? Pero sabi ni May, parang hindi to best. Kasi magkano kita mo sa 39 pesos? Kasi yung kita yun hindi naman yung mismo. Magkano yung kita mo sa 39 na? 15. O may 15 pesos na ako. Diba? Ito ay first fruit ko sa Panginoon. Are you happy for your first fruit? Diba? Are you satisfied? Kasi ikaw yan So dito papasok yung level of your faith. Sabihin ni May, parang hindi to best for the Lord Sa dami ng ginawa niya sa buhay ko, sa dami ng pag-iingat niya at pagpapala niya, pagpapagaling niya. Teka muna, 15 pesos parang first siya pero hindi best. So ano pa yung, paano papapasok yung first fruit niya? Kasi kailangan first and best Pwede mag-decide si May, for this whole day na magiging benta ko, ito ang magiging first fruit ko sa Panginoon. So nakabenta si May ngayon ng 10 na milk tea doon sa shop niya. Lahat nung kinita noon, 15 pesos, 20 pesos, 10, isa-sum up niya yon. At pag nakita niya, uy, first, best. Kasi nasa best na tayo. Paano kaya malalaman na best pa ito? Ito yung hint, mga kapatid. Kasi tayo, pare-parehas tayo Ako kasi ganon. Paano ko malalaman na best na to for the Lord? May kirot. Tapigin mo ang katabi mo, may kirot. Pag yung isang bagay, binigay mo sa tao, sa kapwa mo, nang walang dating, wala naman ang value yun sa'yo. Pero kung ang binigay mong damit ay sinusuot mo at paborito mo, pero nakita mo siya, nakaramdam ka talaga ng awa at habag sa kanya, kahit yung paborito mong damit, kinuha mo kasi iniisip mo, kaya ko pa namang bumili, siya hindi.
may kirot. May dating yun. Sabi mo sa tabi mo, may dating dapat. Amen? Kaya po, yung first fruit, yun ang sukatan. Yung unang benta mo. Yung unang araw mo. O sa mga nagtatrabaho dito, yung unang cut-off mo. Diba? Ayon sa faith mo. Kung yung level ng faith mo, yung unang araw ko, walang problema. Walang magsasabi sa'yo na papatawag ka o pinapatawag ka ni Rem. Kasi walang gano'n na, di ba? Wala. Papatawag kita, oy, bakit yung first? Hindi, wala pong magki-question yan. Kasi yan po ay gagawin mo hindi para sa akin, hindi para sa sino man. Gagawin mo yan for the Lord. Kaya ang titingnan ni Lord, kung yan ang faith mo, mahalaga sa Diyos yan. Amen ba? Kaya po, it's a heart issue. Hindi po siya tungkol sa kung magkano yung laman ng bulsa mo. Kaya pagka talagang kaya mo itong gawin, na sold out ka dito, you put your trust in this principle, ay, the Lord will bless you. Kaya meron kang testimony. Bakit? Kasi ipapaalala naman ng Diyos saan nagsimula nung bumulwak ang pagpapala mo. Ipapakita niya yung act of obedience na ginawa mo. Dito talaga nagsimula. Ito talaga yun, hindi ko ito makakalimutan. Kaya may testimony ka. Amen po ba? Okay pa ba kayo? Sabi ko kanina, kung ituturo ko pa ito kasi marami na nag-testimony, alam nyo na Amen ba? Again, who among you here wants to honor the Lord? Ipag-pray mo ang iyong first fruit ngayon pa lang. Hindi yan sa'yo manggagaling kay Lord. Amen ba? Kaya kung gusto mo ng first fruit, hingin mo na. Lord, excited po ako. Kaya kami po, pagka January, na blessed kami, pagka halimbawang yung regular na nare-receive naming blessings, pagdating ng January, is siya yung biggest. Praise God. Ang laki. Ganon. So lahat yun, sama-sama yun. First fruit talaga yun. Hindi yung pangihinayangan, yung ano na lang, yung susunod na lang kasi ang laki nito. Diba? Hindi. Pag mas malaki ang blessings mo. Sinong natutuwa pag nagta-tithe siya, lumalaki tithes niya? Hindi niya alam niyo ba meaning nun? Lumalaki ang blessings mo. Lumalaki yung 90% mo. Lumalaki yung resources mo. Kaya yung iba nag-start lang po ako 5 pesos lang yung tithes ko Pero ngayon po, sa biyaya ng Diyos, yung tithes ko po, diba? 5,000. Minsan kasi pagka patas ng pataas, nag-iiba na no? 10,000 na to, laki na nito Pero hindi dapat, pa-excite ka ng pa-excite. Kasi, ang hinahamon ni Lord, ikaw. Diba? Diba we cannot outgive God? Pag tinalo mo si Lord sa bigayan, ay si Lord na ang sasamba sa'yo. Amen ba? Diba? We cannot outgive God. The more you give, ano pangako? The more you're going to receive. Kaya nga usapin siya ng faith Usapin siya ng pananampalataya. Imagine dati, sa dati nating buhay, ano ginagawa natin? Di ba ganun din? Parang yung principle na gano'n, nagagawa natin, pero sa maling paraan. Kasi hindi natin alam. But this time, tinatama ng Panginoon yung ating mga kilos. So yung tinuro ko sa inyo kanina ay characteristic. What does it mean to offer first and best to God? It refers to giving God the initial, the most valuable portion of our resources. Our first harvest for the year 2026. And it will cover the rest of the year's harvest. Everybody say, honor the Lord. Taas ang kamay ng gustong i-honor si Lord. Gusto niyang parangalan si Lord. Taas ang kamay, gusto niya itong subukan ngayong gawin. Hakbangan niyo. Kasi next year, maririnig niyo ulit. May excite ka ulit.
Marami silang testimony. Pero pagka gagawin mo na, mahihinto ka na naman. Next year ka ulit mag-aabang. Sayang. Sana ma-enjoy mo at makita mo na yung ginagawa ng Panginoon na pag-level up sa buhay mo, sa spiritual mo, at saka sa finances mo. Amen po ba? Why do we need to offer first and best to God? Una, to acknowledge God as the source of all blessings. So, ito ay pagkilala na ang Diyos talaga ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Second, to demonstrate faith and trust in His provision. Dito ko makikita yung pananampalataya. Kumusta na yung faith ko? Umangat na ba? Tumaas na ba? Dito ko natin makikita kung tayo ay nag-grow. Offering first requires faith that God will provide for our remaining needs. And it is a declaration that we rely on Him rather than our own resources. Yung pagdadala ng first fruit ay pagsasabi sa Panginoon na ako po'y sa inyo lamang umaasa. Number 3, to honor His worthiness. Everybody say worthiness. Because God is holy. Amen ba? At deserve ng Panginoon yung highest worship, yung highest devotion. So giving less to the Lord than our best is a form of dishonor. Kapag binibigyan mo ang Diyos ng basta-basta lang, binibigyan mo siya ng hindi the best, you dishonor Him. Sinong kilala si Abel at si Cain? Kilala niyo si Abel at si Cain? Diba? So yung dalawang magkapatid ay parehas na nagdala ng kanilang first fruit sa Panginoon. Si Abel ay nag-aalaga ng mga hayop, baboy. Si Cain naman ay nag-aalaga na farmer siya. Siya naman ay mga vegetables. Nag-harvest silang dalawa. Nagdala sila ng first fruit sa Panginoon. Ang dinala ni Cain ay hindi yung pinakamatataba na mga gulay. Basta nagdala lang siya. Tapos si Abel naman, pinili niya ang pinakamataba, pinaka-healthy, pinakamaganda, yun na talaga. Kung siya yung pipili, 10 alaga niya, ito yung pinakamalusog, ito yung pinakamatindi. Yun ang dinala niya. At di ba sabi ng Bible, hindi tinanggap ng Diyos ang kay Cain at tinanggap ng Diyos ang kay Abel. Bakit? Kasi ang tinatanggap ng Panginoon, hindi lamang po yung iyong dala. Tinatanggap niya ang iyong handog at ang nagdala ng handog. Dalawa. At ang iyong dala-dala ang nagpapakita ng laman ng iyong puso kung gaano ito nagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya yung mas malaki na sakripisyo, mas nagmamahal sa Diyos. Kagaya sa forgiveness. Di ba sa Bible? Sabi ng Panginoon, sino ang magmamahal ng malaki sa Diyos? Yung bang pinatawad ng maliit o yung pinatawad ng malaki? Sino po? Sino sa tingin ninyo ang magmamahal ng matindi kay Lord? Yung pinatawad ng malaki, maraming kasalanan, o yung pinatawad ng kaunti lang ang kasalanan? Yung pinatawad ng malaki ang kasalanan. Amen po ba? Ganon din sa ating pong mga dala na handog sa ating Panginoon. Yung mas mananampalataya at magtitiwala. Yun po ang makakaranas ng pagtanggap ng Panginoon. May dating po yun. Amen ba? What else? Why do we need to give our first and best to the Lord? It expresses gratitude for His grace. Sabihin natin, gratitude. Amen? Yan talaga yung nagsasabing, Lord, maraming salamat. Period. Pero makabuluhan ang thank you mo kay Lord. Amen? Di ba yung isang tao na sobrang tindi na ginawa niya sa'yo? Tapos yung relo mo na mahal, humahalaga sa'yo.
Parang wala ka lang iba talaga, ano, may gusto mo maiparamdam sa kanya yung pasasalamat mo, di ba binigay mo? Best friend, bibigay ko to sa'yo dahil sa ginawa mo sa akin. Hindi na pala best friend, 90s yun eh. Beshi. Amen. Amen. Tapigin mo katabi mo, Beshi. Amen. Praise God. Paano inihahanda ang first fruit? Ito ay practical lang. Number 1, ipanalangin at italaga na sa Panginoon. Una pa man yung iyong first fruit. Wala ka pa. Wala pa kasi sisimula lang ng taon. Pag-pray mo na, Lord, maraming salamat po sa first fruit ko. Yung unang ani ko ngayon, ito po ay iaalay ko sa iyo. Ito po ay dadalhin ko sa iyo. At ito po ay, i-declare mo na. I-declare mo na nasa Panginoon. Kailangan kasi maselyuhan. Amen, nakatalaga na. Kapag dumating na, okay, ilagay mo kagad sa isang special envelope. At yung special envelope na yon, ito yung sinasabi nung nag-testify kanina. Lagyan mo ng assignment yung first fruit. Halimbawa, ang first fruit mo is 100 pesos. Sulatan mo yan, maglagay ka ng small na piece of paper, lagyan mo ng notes. Assignment. Ano ibig sabihin ng assignment? For example, Lord, ito pong first fruit ko ang magbubukas ng bagong pinto para sa trabaho ko. Sulat mo, Lord, ito po para sa kagalingan ng mama ko, kagalingan ng tita ko. Kung meron mang may sakit, pwede yun. Lagyan niyo po. Or, anything. Ayon sa iyong pinananampalatayan. Diba? Halimbawa, meron kang gustong gawin, pero nag-hesitate ka. Ano kaya? Baka magkamali ako. Isama mo dun. Kasi direction yung hihingin mo sa Panginoon. At ilalagay niya sa puso mo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa bagay na didesisyonan mo. Kasi minsan meron tayong bagay na didesisyonan, di natin magawa. Parang nagdadalawang isip ako. Pag nagdadalawang isip ka na, huwag mo na agad gagawin. Sigurado na mali. Amen ba? Para hindi magkamali, i-hold mo muna. Pag-pray mo muna. At pag nagkaroon ka na ng kapayapaan sa bagay na gagawin mo, saka ka lumarga. Amen po ba? Number 3, lagay nyo kagad sa sobre. Pastor, ba't kailangan lagay sa sobre? Alam ko naman kung magkano na yun eh. Kasi, preparation pa lang, dapat nararamdaman na ng Diyos ang pag-ibig mo. Amen ba? Yung mga babae dito, anniversary, gusto nyo ba yun? Kung kailan anniversary nyo na, saka lang may dumaan na nagtitinda ng chocolate, saka ka lang binilhan. Di ba ang ganda nung, pag nagkita kayo, ready na, nakahanda, talagang Tapos, di ba, yung chocolate mo, isang piraso lang na Ferrero, pero Ferrero pa rin. Pero ang tindi na ginawa mo kasi yung pagbabalot, 3 layer. Amen, pinahirapan mo talaga siya. Di ba? Pero pagdating doon, isang Ferrero, sabay may nakalagay, I love you. Di ba? Hindi yung kung ano lang yung ibibigay mo eh. Kung paano mo pinaghahandaan ang ibibigay mo. Kami po bumibili talaga kami ng envelope. Yung tithes po namin, yung lalagyan niyan, hindi kagaya ng mga nandyan po. Kung ano lang yung madampot naming envelope, tas lalagyan kung anong mabunot, hindi. Bago kami pumunta ng church, may sarili kaming dalang envelope. Tapos, bago kami dumating sa church, nandun na po yun, nakalatag na po yun. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, nakalatag na. Sa amin po kasi, normally ganito nangyayari sa amin. Pagka-receive pa lang nung blessing, hanggat maaari, kung pwede, hindi na namin mahawakan ng buo.
hanggat maaari, separated na kagad ka yung sa Panginoon. Kasi matutokso ka eh. Naku, wala tayong mantika. Kumuha ka muna doon ng pambiling mantika, babayaran na lang natin. Amen? Hindi dapat ganun. Dapat talaga yan ay nakalaan o nakatalaga sa Panginoon. Pwedeng mangyari yan kung ang tawag yan ay mga habol. Sino gusto rito ng harvest? Tapos ka nang mag-harvest pero meron pa rin natitirang pwedeng anihin. Sino gusto nun? Yung may dumating sa'yo, tapos nag-e-enjoy ka na dun sa blessings mo, may dumadating, may kumakatok pa, meron pa po. Hindi, puno na eh, meron pa po. Puno na, meron pa po. Wala pong paglalagyan yan, talagang sa inyo po yan. Pag mga ganong mga habol na pagpapala, yon, ihabol mo kagad sa tithes mo. Amen. Kaya kami pagka ganun, kasalukuyang nagbibilang ang finance, magme-message kagad ako, pahabol ako ng 200 tithes ko. Pero yung tithes talaga namin, nandun na, naka-ready na. So sabihin natin, paghandaan mabuti. Pastor, paghahandaan pa ba yan? Kala mo naman, milyon-milyon. Hindi. Paghandaan mo. Kasi para sa Diyos yan. Amen po ba? Amen ba? So, nalagay na sa sobre. Ano ang susunod? Hintayin mo ang itinakdang araw. At ang itinakdang araw ngayon pong January ay? January 25. Lagyan nyo na, i-calendar nyo yan. January 25. Yan ang araw na dadalhin ko ang aking first fruit. Amen ba? Naalala ko si Brother Leo noon, kasi ang dami niyang tanim na saging, saktong nag-harvest siya ng saging ang tataba. Dinala niya sa church. Yan. Noong unang panahon kasi agricultural talaga. Agriculture ang sukatan ng mga income ng mga tao. Kaya sa panahon ngayon, huwag na kayo magdadala ng saging. Hindi, halimbawa may tanim ka pa rin. Tanim. Nag-harvest ka, January. First fruit mo. Dalhin nyo muna sa palengke. Benta nyo. Okay? Yung mapapagbentahan, ilagay nyo sa sobre. Kasi pag andalan nyo rito, prutas, pusa po yan, unang anak ng pusa ko yan. Ito po, unang anak ng bulldog ko. Aba, problemahin ko pa, baka makita nyo ako sa tanggian, nakaupo, bili na kayong bulldog. Bakit? Hindi naman tatanggapin po ng finance natin yung bulldog eh. Diba? Siyempre, ang tatanggapin noon, yung pagpasok nila doon sa church funds natin. Kasi hindi po tatanggapin ng may-aring pambayad sa kuryente ang bulldog. Amen po ba? Amen. Pero pwede mangyari, amen ba? Bakit? Kasi iba't iba naman talaga yung ating pong source of income. Okay? So, pag sinabing first fruit, ito po ay any income na nauulit. Pag meron pong nagbigay sa iyo ng blessing na hindi naman talaga regular, hindi yan kasama sa first fruit. Ang first fruit lang ay, ito lang ang covered ng first fruit. Galing sa inyo, sa mga nakakaalam. Ano? Salary. Kung ikaw may trabaho, umuulit yan. So yung unang sweldo, ganon. Ano pa? Remittance. Kung meron kang kamag-anak sa abroad, yan. Ano pa? Pension. Ano pa? Baon. Sa mga estudyante, ang baon mo ay 5 pesos per day. Sacrifice muna, maglalakad muna ako for the Lord. Diba? 5 pesos. Pero imposible naman yun. Diba? Pero kung sa probinsya, sa dati namin church, meron talaga. Ganon. Ginagawa talaga. Yung mga testimonies nila. Sa halip po na magsumakay po ako, nilakad ko na lang po, biyaya ng Panginoon. Pero ito po yung testimony ko. Bigla po akong binigyan ni Lord ng bagong NMAX. Amen ba? Matindi. Naka-NMAX ka agad. Ano ba? Ano ba mga cover niyan? Love gift. Kung ikaw halimbawa ay tumatanggap ng regular na love gifts, yan. Halimbawa, ang love gift mo ay 300 pesos, 500 pesos, 1,000, 2,000, di ba? Yan po ay covered po ng first fruit po natin. Ano pa? Sari-sari store, alam niyo na yung gagawin, ha? Sabi ko nga, kung ano yan mahirap pag sari-sari store, talagang
Kaya ang hirap po niya pagka sa tithes, paano ko ikwenta niyo isang candy binili? Paano kaya kita tayo? Ang hirap, no? Kaya normally, tinatansya na lang. Eh mga kapatid natin dito, ganun ginagawa nila. Sumobra na, wag lang kumulam. Amen? Ganun po. Yan. Naglabo-labo ng aking sasabihin, eh. Amen? So basta, ang first fruit po, ay gawin natin ng buong puso, with excitement, and with an expectant heart. Everybody say, expectant heart. Dapat ay ikaw, sa gagawin mong yan, klaro yan sa'yo. Dapat yan ay hindi masamang mag-expect ka sa Panginoon kasi may promise si Lord. Mahirap mag-expect ng pangako na hindi pinangakuan. Ang lahat ng susunod sa first fruit ay kasama sa pinangakuan ng Panginoon. Your barns will be filled. Aapaw. And your vats will overflow. Kung yun ay gusto mong maranasan at sumasampalataya ka doon, gawin mo yung condition ni Lord. At maa-addict ka na gawin palagi. Bakit? Kasi ikaw ang magpapatunay, hindi sinungaling si Lord. Kami po, kaya hinayaan ko mag-testify yung ibang mga kapatid. Napakaraming naming testimonies po dyan. At yung pong mga kasama namin sa umpisa, sila Sister Ayi, yan yung mga kasama namin. Nung nag-start ako ng Bible study dito, wala pang church. Sila po magte-testify kung paano ni-level up ni Lord ang amin pong pamumuhay. Sabi ko po sa inyo, yung amin pong ang daming surprises ni Lord. Ang nakakaalam lang po yung mga assistant pastors doon sa mga income na hindi supernatural. Kasi last year ay supernatural tayo, di ba? Supernatural yung daloy ng pagpapala. Matindi yan. Yung pag-abroad namin. Gusto ko linawin sa inyo ang pagpunta namin sa Japan ay hindi po namin kinukuha sa church. Para lang klaro. Yan po ay biyaya ng Panginoon. Nung una, yun po yung time na na-cover siya. Pero lahat po ng sumunod, hindi na po. Umapaw na po ang pagpapala ng Diyos sa amin. Yung dating hotel na binabayaran namin sa Japan, ngayon po, every time na pupunta kami sa Japan, free. Wala kaming binabayaran kahit piso. Pagdating pa po namin doon, free pa rin ang pagkain. Bago kami umalis, kabi-kabi lang po ang inaabot. Wala pa po tayong church doon, ha? Ito po ay lahat ay dahil lang sa Panginoon. Mga taong first time lang namin namimit. Hindi kami pauuwiin na wala ho kaming bit-bit na 2 plastic bag na pampasalubong. Kaya pag Pasko, marami kami binibigay sa inyo, di ba? Kasi binapadaloy lang namin yon. Bigay lang din po yun. Blessing lang din sa amin. Amen ba? Kaya po yun, gusto namin, pag dumaloy sa amin, papadaluyin po namin kagad sa lahat. Palakpakan natin si Lord. Meron po doon, biglang dadating po, tapos po, aabutan po kami nun. 2 lapad. Tapos kaya sabi namin ng pastora, grabe talaga si Lord. Yung provision. Pero waiting na lang talaga na magkaroon tayo ng church doon kasi may lugar na, meron ng mga tao. Ang kulang na lang visa. Ayaw kasi namin gawin, tapos madidetect kami, mabablacklist kami. Lalong masayang. Kaya po, sinatsaga po namin yon. Yung pagpunta namin last year, binabayaran po namin yon monthly. Ni Pastora. Naka-staggered po yun. Tapos po, yung susunod na ticket po namin, malayo pala kumukuha na kami, kaya mura po yung ticket namin. Tapos yun, nakalaan ulit yun, babayaran po ulit namin yun.
Pero hindi na kami dumating sa ganong babayaran ulit. Kasi nga, meron na pong mga tao na nagbe-bless po sa amin. So, halos free yung pagpunta namin doon. Tapos nakita nyo pag umuwi po kami, grabe po, daming blessings talaga. Kami na yung nagsasabi, huwag na chocolate. Hindi na namin mabox lahat eh. Hindi namin madala lahat. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, overflow. Sino gusto ng overflow? Alam niyo pag overflow, sign na nag-overflow ka, naghahanap ka ng bibigyan. Alam mo yung sign na kulang ka pa, hindi ka makapag-share. Para umapaw ka, manampalataya ka. Kaya ang Kristiyano, dapat talaga nagbabahagi. Kasi pag hindi ka nag-share, puputok ka. Lalaki ka, lolobo ka, masisira ka, mawawasak ka. Maraming tao ang nasira dahil dumating ang pagpapala sinarili. Dapat maging channel of blessings tayo. Amen ba? Kaya pag napapansin nyo, uy, iba na naman yung damit ni Pastor. Eh kasi, isinishare na po yung mga nauna. Amen po ba? Amen ba? Amen. Amen. Ito pong suot ko. Ngayon, diba? Ito po, first time nyo lang nakita. Ito po kasi yung pagdating namin noong November sa Japan, ito kagad yung sumalubong sa akin. Kumbaga, pagdating ko doon, dating kagad si Cap Molly, yung may-ari ng bahay. Tapos dala niya yan. Sabi niya, Rem, para sa iyo yan. Pagtingin ko, Sarah, di ba pa babae yung Sarah? Pero sinukat ko. Eh, okay naman. Kaya sabi ko, ay, praise God. Sabi ko, sukat na sukat ah. Ha? Sarah? Ha? Sarah men. Ah, meron talaga. Yun. Kaya po yun, grabe po yung biyaya ng Panginoon. At kahit po nandito na po kami, para po kaming may mga kamag-anak sa abroad. Although isa lang yung kapatid kong nasa ibang bansa. Pero yun, di ba? Tulad po ito pong aking sapatos. O yan. Yan po ay bagong dating lang po, galing ng Korea. Of course, kahit na-use na siya sa kapatid natin, nagpapasalamat po ako. Amen ba? Bakit? Kasi tumangkad ako ng kaunti. Kasi mataas ang takong. Amen ba? Eh alam nyo, pag medyo kinulang sa biyaya ng tangkad, kailangan po ng ganito. Para medyo lumaki-laki. Tayo mga anak, yung mga kulang sa height, mahalaga sa atin itong mga ganitong mga ano, di ba? So, sino gusto ng overflow? Ito gagawin ha. 3 bagay lang yan ha. Pag-pray nyo na kagad. Hingin nyo na. At pag dumating, yun kagad ang sukat. First at best pa to. Ay hindi, ang best ko ito. O yun ang gawin mo. Kasi yun ang best mo. Amen? Tapos lagay mo kagad sa sobre. Tapos, sulatan mo na kagad kung para saan siya. Ngayong taon, yan, yung mga declaration, lalabas na. At yan ay habang binubuksan, binabasa po yan at pinagpipray ng mga tao. Yan po, especially kami ni Pastora, pinagpipray po namin yan. Lord, nakikiisa kami sa kanyang pananampalataya. Kaya sa pangalan ng Panginoong Jesus, dinedeclare namin, double declaration ang nangyayari. Amen? So, excited tayo ngayong January 25. Amen po ba? Amen? Magkakaroon ho tayo ng anointing of oil. Since today is the first Sunday of the year, magkakaroon tayo ng anointing of oil. Daanan ko lang mabilis ito ha. Ang akin pong i-release sa inyo ngayon ay yung anointing to keep moving. Everybody say anointing to keep moving. Taas ang kamay ng maraming struggles na dinaanan nung nagdaan. Ang daming mga, di ba, to the point na parang gusto mo nang mag-stop, gusto mo nang isuko, gusto mo nang sumurrender. Okay, this year 2026, you will receive the anointing to keep moving towards our calling. Amen?
That's number one. At ang pangalawa, yung binaba ni Bishop na tinanggap namin, ibababa ko rin sa inyo. Yun naman ay, the apostolic economy. Everybody say apostolic economy. Apostolic economy. Diba tayo, JA1 people, ay tinawag ng Panginoon bilang Abrahamic calling? Pag sinabing Abrahamic calling, pagpapalain talaga ng Diyos ang buhay mo. Marami tayong churches, especially Rosario, kung saan ako nanggaling. Nag-start ang mga tao doon, nakabike, naglalakad, nakatricycle, pupunta sa church. Pero ngayon po, yun pong parking natin sa Rosario ay punong-puno na po ng mga brand nyong sasakyan. Amen? Taas ang kamay ng gusto niya ng bagong sasakyan. According to your faith, mangyari. Amen? Praise God. Taas nga kamay ng mga first time na naririto. First time. First time. Yan, mga first time natin. Diba? First time, pero ang narinig kagad nilang message, kakaiba. Amen. Amen. So, ibig sabihin lang yan, the Lord wants to prosper you. Amen. Yun lang ang meaning niyan. Gusto ni Lord, i-prosper niya ang inyong buhay. Amen ba? Kasi, again, yung prosperity and success ay hindi lamang kapag nakapagtapos. Yung prosperity and success ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Kapag you are guided by the Word of God at daily yung instruction ni Lord ay nilalakaran mo, papunta ka sa direksyon ng umaapaw na pagpapala. Amen? Kaya tapikin mo yung mga first time at saka nung tapikin mo, humanda ka. The Lord will bless your life. Amen? So what is this God's economy or apostolic economy? Sa Greek ito ay oikonomia. Everybody say oikonomia. So the term comes from the Greek oikos. Oikos, ibig sabihin ay house. And nomos means law. Amen? Sabihin natin, oikos, house, nomos, law. Ang ibig sabihin ay household administration. So God's economy is God's plan. It is His plan to dispense Himself and His blessings into His house. At yung house na yon ay ang church. At ano ang biblical principles nito? Matthew 6:33. Kapag inuna mo si Lord, you will overflow. You will be provided. Amen ba? Sino nagsabi niyan? Si Lord. Ano na ako? Lampas na ako sa oras. Amen? Lampas na sa oras. So, everybody say apostolic economy. Bilisan ko na. Ito po ay prioritizing treasures in heaven. Everybody say prioritizing treasures in heaven. Over earthly currency. Ito ay kayamanan ng kaharian ng Diyos. Amen. Ang unang naniniwala, sabi kanina, ang unang napapagpala. Taas ang mga kamay. Taas ang kamay. Let me pray for you, Lord. Bawat kamay na nakataas, i-anoint po ninyo, Panginoon. Na ang bawat hahawakan, imamanage ng mga kamay na yan, ay magmumultiply. At ang kanilang mga puso ngayon ay aking pinupuno ng kagalakan sa pamamagitan ng pananampalataya. Panginoon, prepare us at biyayaan mo kami na makasunod po sa inyo. Maraming pong salamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, bawat anak mong naririto, Panginoon,
ay makakaranas ng kakaibang pagpapala na nagmumula sa iyo. Dadaloy sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang matinding blessings na nagmumula sa iyo. Thank you, Heavenly Father, in Jesus' name. Everybody say amen. So this time, lahat po kayo ay magla-line up dito. Tapos po, i-anoint ko po kayo ng oil. So habang hindi ko pa kayo nalalapitan, mag-pray lang kayo kay Lord. Okay? Prepare your heart na ma-receive ninyo yung ibababa.